po sa ating mga balita, abay pinabulaanan daw ng ilang senador ang balaking umano'y pagpapatalsik kay Senate President Chis Escudero, pati na rin po ang umano'y papalit daw sa kanya na si Senador Cynthia Villar. Ayon po sa ilang mga senador, chismis lamang daw yung umuugong na kudeta sa liderato ng Senado. Mas marami raw pong trabahong dapat unahin lalo pat malapit na ang Christmas break. Ayon pa sa ilang senador, wala din daw hong lumapit sa kanila para po patalsikin si Escudero. Kahit ang sinasabi pong posibleng papalit sa kanya ay itinatanggi rin po ang naturang balita. Ba't pa natin binabalita ito? Opo. Sa ilang pa mga tampok na balita. Samantala mga kapatid, nabisto naman po ng Philippine Statistics Authority o PSA na walang record sa kanila ang karamihan ng mga pangalan na nakatanggap ng confidential funds ng Department of Education o DepEd. Sa pagpapatuloy po ng pagdinig ng House Committee on Good Government sa confidential funds ng Vice Presidente na si Sara Duterte kahapon, lumabas na 60% o 405 sa 677 na mga pangalan na nakapirma sa acknowledgement receipt ang wala sa kanilang database. Bukod sa mga pangalan, wala rin sa record ng PSA, mas marami pang questionableng resibo ang kanilang nabisto sa pagdinig. Katulad ng ilang pangalan ng pareho naman pero magkakaibang pirma sa ilang mga resibo. Meron ding pare-pareho ang pirma pero magkakaiba ang pangalan. Dahil po dyan, lalo pang lumakas ang hinala ng mga mambabatas na posibleng dinoktor daw ang mga nasabing resibo. Sa kaugnay po namang balita, ikinagalak daw ho naman ni VP Sara Duterte na tapos na ang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay po sa kanyang confidential fund. Pero giit ng Vice Presidente, wala siyang ideya sa mga paratang na ipinupukol sa kanya ng Kamara. Wala siyang ideya kung bakit daw walang record sa Philippine Statistics Authority o PSA ang daan-daang nakapirma sa acknowledgement receipt ng confidential fund ng DepEd at maging ng OVP. Dapat malaman nila kung paano ginagawa ang intelligence operations bago magsalita ang mga tao with regard to mga documents about confidential funds. Kasi hindi ganyang kadali na magsabi ka lang na walang nag-exist na mga tao na ganito. Yan po ang tinig ni VP Sara Duterte. Isa ang ginastos na confidential fund sa mga ginawang basihan ng dalawang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Pero hirit po ni VP Sara, hindi siya natatakot na harapin ang impeachment complaint dahil mas mainam daw ito para masagot niya ang mga paratang na ipinupukol sa kanya. Mas mabuti na rin yon na merong impeachment dahil doon sa impeachment, ako lang yung hinahabol ng mga members of the House of Representatives. Hindi na nila tiniterrorize yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President. At muli yan po ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Formal namang inilipat ng Indonesia sa Pilipinas ang legal custody ng Pinay death row convict na si Mary Jane Veloso. Ayon po sa Department of Justice, wala pang pinal na petsa kung kailan nga mapapauwi si Mary Jane pero ang target daw ay mapauwi ito bagong Kapaskuhan. Sa ngayon, pinag-aaralan pa kung saan ito ikukulong pagbalik ng bansa. Isa sa posibleng paglipatan kay Mary Jane Veloso ang Women's Correctional Facility sa Mandaluyong kung saan nakapiit din ang isa sa kanyang mga recruiter. Paglilinaw ng Bureau of Corrections, hindi siya isasama sa selda ng kanyang recruiter kung sa Mandaluyong ito ikukulong, lalo tatayo rin siyang testigo laban dito. Titiyakin naman daw ng Bucor ang kaligtasan ni Veloso kahit sa ang kulungan pa ito mailagay. At sa ating pong lagay ng panahon, wala pa rin pong inaasahang bagyo na papasok sa ating kapuluan sa susunod na 4 na araw. At ayon sa Pag-asa, Northeast Monsoon o hanging amihan ang siya maghahatid ng mga pag-ulan ngayon sa Northern Luzon. Habang shearline naman ang patuloy pong mananalasa sa silangang bahagi po ng Luzon. Magiging maulan din po naman sa ilang bahagi po ng Palawan, Kabisayaan, Mindanao dahil sa umiiral na Intertropical Convergence Zone o ITCZ.